Sa Olongapo City namin nakilala si Arnulfo, ang kuya na binisita ni Angelo, na siya namang nakatira sa Dammam, Saudi Arabia. Bago raw maging 2 worlds apart ang peg ng magkapatid, nung kabataan nila, sanggang dikit daw silang dalawa. Nung kabataan ko, course, kuya lagi ang parang tatay-tatayan ko nun. Kasi yung tatay namin, tsaka nanay na lagi nasa abroad. 4 daw silang magkakapatid, pero iba raw ang closeness ni Bunso sa kanyang kuya. Yan ang pinakamahal namin kasi bunso eh. Kung araw, konting kibot yan, nakakuya yan. Natid sundo ko sa eskwela yan. Pag may problema na nga raw sa love life si Angelo noon, si kuya ang takbuhan. Pati sa pag-aalaga sa kanya, si kuya ang laging nandyan. Nasa school po ako, naging most neat ako nun kasi hindi niya ako pinababayaan talaga na maging madungis. Pag madungis ako, papapalitan kagad niya yung damit. Paglalabang ko ng damit niya kasi pumapasok sa nun eh, sa trabaho eh. Minsan paglulutuan ko siya ng pagkain niya. Ang paborito nga raw nilang bonding na magkuya, sumayaw at kumanta. Pero dahil kinailangan kumayod sa buhay, si Arnulfo napunta sa iba't ibang bansa para magtrabaho. Naging driver sa Pilipinas, aircon technician at newspaper delivery boy sa ibang lugar. Mahirap na nga raw malayo sa pamilya. Pero ang mas labis daw niyang ikinalungkot nang hindi nagsabi si Angelo na pupunta ito sa Saudi para magtrabaho. Ang nagsabi sa akin yung kapatid kong babae, Kuya, yung bunso wala na, nilayasan na tayo, sabi niya. Sabi ko nga, walang forever pag... Gusto niyo po ba noon magkasama-sama lang kayo? Oo. Pagkaedad man kami, magkasama-sama kami uli. Simula raw noong nag-abroad na si Angelo, nawala na raw ng komunikasyon ng dalawa. Kasi yung sa amin, sa Diego, bawal ang cellphone, bawal ang laptop, computer. Mga 2 years ganyan kasi hindi pa ako masyadong mahilig sa social media noon. Ilang taon na nga ang lumipas, ang magkapatid, naging busy at nagkaroon na rin ng kanya-kanyang buhay. Kasi po, pag umuwi po ako galing bakasyon, napakasaglit lang po. Kaya ang pinupuntahan ko lang po is yung tatay at nanay ko sa Bolinao. Pero isang araw, nang aksidenteng magkita sina Arnulfo at kanyang kapatid na babae noon, doon nalaman ni na Angelo na ang kanyang kuya pala 3 beses nang na-stroke. Kasi minsan yung kuya ko, hindi nag-voice out siya ng problema niya eh. Minsan tinatago niya para hindi kami mag-alala eh. Opo, sa babae ni Arnold. Kaya naman noong binalak ni Angelo na umuwi sa Pilipinas ngayong taon, Andiyan sila? ang kuya niyang si Arnulfo ang una niyang binisita at sinurpresa. Tol! Nung una, hindi pa agad natukoy ni Arnulfo ang boses ng kapatid. Pero nang makita na niya ito, Hi! bumuhos ang kanyang emosyon. Manita! Okay lang. Buti mo masap ka. Punta talaga dito, tininan kita. Pumayat siya, pero nandun pa rin yung kabaitan niya at pag-alala sa akin. Yung talagang typical na tatay na ang dating sa akin. Pero dahil kinailangang bumalik sa kanya-kanyang buhay, si Angelo bumalik na ulit sa Saudi. Paiyakin niyo na naman ako. Pero kahit nasa ibang bansa na, hindi pa rin daw tapos ang sorpresa niya para kay kuya. Gusto ka na dyan, Tol? Eto, okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Namiss na kita eh. I miss you too, Tol. Pasensya ka na ha. Hindi ako masyadong kakauwi kasi alam mo na, trabaho ang control. Basta mag-iingat ka lagi dyan ha. Ikaw lalo syempre, lalo na yung ano mo, yung high blood mo dyan, o naiiyak doon, para ano mo yung, para mahal kita doon, malakas ka, para makabawi ka ulit dun sa pagka-drive mo. Gusto mo na mag-drive, di ba? Yan mo. Gagaling din ako. Relax ka lang.
Nalala mo tol, nung bago ka umalis, may sinabi ka sa akin, may na-request ka sa akin. Oo. Meron ka bang lumang cellphone dyan? Bigay mo na lang sa akin. Oh, meron ba? Dahil dyan tol, may bibigay ako at ang good news sa'yo ng bago mong cellphone. Talaga, ako. Oh, salamat ah. Ang hilig mo talaga sa surpresa. Mahal na mahal ka namin tol. Love you, tol ah. Nag-atin load dyan. Lagi mo ako i-video chat ah. Oo tol, siyempre naman. Hindi lang yan. Oh, salamat ah. May regalo pang grocery si Angelo para sa kanyang kuya. Huwag kang magpapabaya dyan. Ayoko matulad ka sa akin. Mahirap. Tol. Love you, tol. Payakap naman. Love you tol. Kaya kayo mga kapuso, matagal nyo na bang hindi nakita ang inyong mga kapatid? Ay! Ako lang. Baka ito na ang panahon para sila'y kamustahin. Cherish niyo po yung mga pamilya niyo habang nandyan pa. Sana habang malakas pa kayo, pasyalan nyo. Lalong-lalo na yung mga kapatid, magulang. Kung kaya nyo sa cellphone, tawagan nyo. Sabihan nyo na I love you. Malaking bagay na sa kanila.